loan app na downloadable sa Google Play Store, which is na-recommend lang to ng isa kong viewer na i-review ko daw itong si Mega Peso Loan App. And tinignan ko nga siya sa Google Play Store, andun nga po siya. And this year lang talaga siya na-release. Sinubukan ko nga itong loan app na ito and I was surprised. Hindi siya 7 days to pay, guys. Longer term payment siya, and then meron siyang instant loan offer sa atin, I think na, kasi ako po ay nag-apply dito at wala naman po siyang hinihinging mga income proof or kahit anong dokumento maliban sa aking ID, self-verification, personal details. So kahit siguro unemployed, pwede dito. Well, mukhang buo naman siyang matatanggap. So yun yung declaration niya sa loan summary niya. Pero ang tanong dito, okay ba siya utangan? Well, kung bago pa lang sa itong loan app na ito, no, huwag mo muna siyang i-try. Panoorin niyo po muna tong video ko para magkaroon kayo ng awareness and ideas regarding dito sa application kay Mega Peso Loan App. So i-type lang po natin dito sa Google Play Store, Mega Peso Loan App. Well, anyways, hindi po siya available sa App Store. Dito pa lang po natin siya ma-download sa Google Play Store. So ito yung logo niya. So open natin and then nakalagay dito, guys, kunti pa lang talaga yung reviews niya and meron siyang 4.9 rating. Shala ha. So anyways, meron pa lang siyang 5,000 downloads kasi nga bago pa lang po itong loan app na ito. At under po pala siya kay Say Marge Financing Incorporated. Hindi ko alam kung ganun yung pronunciation niya ha. Pero guys, ito si Say Marge po is naka-register po siya actively sa SEC website under po sa list of recorded online lending platform. But walang nakalagay doon ng mga loan apps. Nakalagay doon na parang marketing website siya. But anyways, no, importante doon is naka-register naman din itong loan provider niya. Well guys, in-install ko yung app. Wala na tayong patumpik-tumpik dito. At upon opening sa app, no, meron siyang permission request dito that I need to agree or I need to understood, no, para makapag-proceed tayo. So, i-allow lang po natin itong mga nagpa-pop up dito. Usually, common naman ito sa mga loan app para makapag-proceed din ako. So, anyways, I need to input my mobile phone number and then after that, as usual, i-input po natin yung ating verification code and then next po tayo. And then here po, nag-offer po pala siya ng up to 50,000 pesos. Well, anyways, hindi ko na po i-discussin yung mga interest rates na nakadeclare dito at saka terms po niya. Kasi later of this video, makikita nyo rin yung actual nito. Well, click lang natin tong apply now. Then here po is I need to input my basic information here, including the loan purpose, educational level, addresses po, and then total number of loans daw. About my loans, active loans ba? Or kung may overdue loans po ako dito. Number of credit cards, and then sa last part is the email. So, after ko po ma-fill upan to, next tayo, which is the ID information na po agad. So, ito po yung mga IDs po na hinihingi po nila. So, pipili lang po tayo ng isa lang po dito. So, I think naman meron tayo kahit isa dito. And ang pinili ko po ay si PhilHealth ID. And then, guys, so, pipicturean lang natin tong ID natin. Then, right after po mapicturean yung ID natin, so, mag-auto-capture yung information natin. Mag-auto-fill up po. Pero, guys, need lang natin siya i-correct kasi mali-mali yung capturing niya. Then, after that, move on tayo sa next step, which is the facial recognition. So, of course, mag-take lang tayo ng selfie dito and then submit lang po natin yan. And then, this is followed by the bank information. So, dito tumatanggap naman sila ng e-wallet or bank account. So, ito po yung loan disbursement. So, anyways, guys, e-wallet yung pinili ko, preferably si GCash po para mas mabilis ko siyang manotice. At dito ko lang talaga siya laging sinisend kapag mga ganitong mga loan up. So, fill upan lang po natin yung account name, account number. And then, after po nito is the contact information na. So, ito po yung emergency contact or character references po na nire-require po nila sa atin. Nanghihingi po sila dito sa akin ng 3 at magdadirect po siya sa aking phone book list. So, kailangan ko lang siyang i-provide and then followed by the work information po. So, including our profession, monthly income, payroll period. So, here po, no, ito po pala yung mga tinatanggap po nilang profession. So, meron ditong unemployed, freelance, self-employed, business owner, of course, meron din employed, meron din OFW. So, pipili lang po tayo ng isa lang po dito and kahit piliin po natin sa unemployed, kailangan pa rin natin mag-provide ng monthly income, payroll period. Well, kahit piliin din naman natin si self-employed or sa business owner, ganun din naman. So, anong pinagkaiba, diba? Doon na tayo pumili sa talagang alam natin na makakwalify tayo. Then, after this one, here po, meron po silang instant loan offer sa akin na 1,000 pesos. So, ganito talaga, no? Kapag mga first time pa talagang mangutang dito, huwag tayong umasa or mag-expect. Yung maximum credit limit nila is mahit talaga natin, diba? Sabi niya, nagpaputang siya ng up to 50,000 pesos. Pero yung binigay niya sa akin as first time borrower is 1,000 pesos lang. But guys, ito. Dito sa baba, i-click natin tong details para makita natin yung loan summary natin. So here po, meron ako loan amount to 1,000 pesos and then ang tenure ko daw po is 90 days to pay. Then meron ako
akong service fee po na 270 pesos. Then 3 terms siya. And then meron akong outstanding balance na 1,450. So it seems like buo siyang matatanggap guys kasi wala namang nakalagay dito na ikakaltas siya. Pero guys, imagine this one, no? So 1,450, no, yung ating babayaran dito, yung ating payment due dito. So parang almost 50%, no? So I don't know kung including na dito ha, yung service fee dito sa 1,450 kasi hindi siya ganong malinaw eh. Pero nakalagay dito parang buo naman siyang matatanggap itong 1,000. Pero grabehan din naman yung fees and charges niya, no? Kasi nga, di ba, no? Almost 50%. 1,450, nakakaloka yung ganito ha. Anyways, guys, ito yung repayment plan ko para lang may idea kayo and makita nyo nga na yung sinasabi ko kanina na hindi nga siya 7 days to pay, ito yon. So sabi niya dito 3 terms daw ito. So sa first term ko nga po, no, magbabayad daw ako ng 978 pesos and babayaran ko daw siya within 15 days. And ito yung details ko ng fees. So, maraming mga kinakaltas ha. So, anyways, no, sa second term ko naman, which is the good news is, na kapag mabayaran ko within 15 days, itong first payment ko, no? So, after niyan, ang kasunod na payment ko is 1 month to pay na. Kasi sa first term nga, June 27, second term, July 27, and then itong third term ko, sa October na yung pagbabayad ko dito. So, sobrang tagal, no? Parang 90 days to pay siya. Pero makikita nyo dito sa second term ko na talagang magbabayad talaga ako ng ganitong amount, pati sa third term. So, aabot tayo ng October dito for only 1,000 pesos, diba? So, ang nagustuhan ko lang naman dito, hindi ang interest malamang. Kasi nga, almost 50%, though kahit sabihin mo nang matagal siya, longer term period siya. But again, ang advantage lang naman ito, if ever na buo siyang matatanggap, and kung nangangailangan tayo, wala naman ako magagawa, diba? Kung nangangailangan talaga tayo. So, pwede siguro nating i-consider ito, knowing na hindi naman siya pa 7 days to pay lang. Well, nag-decide po ako na i-grab itong loan offer ko na ito. So, in-applyan ko siya, guys. And then, nakalagay dito, verifying the result for you. We will update you within 2 minutes. So, nakalagay dito, kailangan ko daw mag-rate nung app, no, para siguro mataas yung chance na ma-approve ako dito. Kaya pala mataas yung ratings itong si Mega Peso Loan App sa Google Play Store dahil dito sa accelerated review niya siguro, no. And hindi ako nag-rate dito kasi hindi ko pa naman na-experience, no. Ano naman yung ilalagay ko doon, diba? Kabulaanan lang ilalagay ko kung sakali. So, anyways, guys, makikita natin dito na under review pa nga siya at mag-aantay tayo kung maa-aprubahan ako dito. So guys, inabot tayo ng oras sa kakaantay dito ha. I don't know kung mabilis lang yung approval sa iba, pero inabot ako ng oras talaga. And ito lang din naman yung nagiging resulta ko. So, hindi ko daw na-meet yung criteria nila. Hindi nila ako pinautang guys. So sayang no, kasi gusto ko pa naman siyang ma-experience talaga. Kung totoo ba talaga yung sinasabi niya buo siyang matatanggap at longer term payment talaga. So yun yung gusto kong malaman dito since bagong loan app ito at saka SEC registered pa siya. So unfortunately, hindi niya ako in-approve. Anyway, sino dito sa inyo ang nakapag-try dito kay Mega Peso Loan App? Paki-comment down below naman po yung experiences nyo para aware po yung iba nating viewers. So don't worry, patuloy po akong magbibigay sa inyo ng update regarding mga new loan apps ngayon, existing loan apps at bagong update ng mga loan apps this year 2025. Sinisilip ko po yan at sinusubukan. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!